Ayan, good morning sa inyo mga kasabwat. For today's video, meron tayong sasaguting mga issue panungkol dito sa TMX 125 Alpha dahil marami akong nababasang comment na ano daw to, itong motor daw na ito is mahina daw to sa long ride. Marami ako nakikita at sabi nila tumitirik daw to sa malalayong biyahe kaya madalas hindi sila gumagamit ng ganito sa mga long ride. So ngayon, ang sasabihin ko lang guys is based on my own experience. So kasi matagal na akong pabalik-balik dito sa amin sa Bicol. Ngayon nga nandito ako sa Bicol. So ganito lang kasi yan guys. Kahit anong motor ang ginagamit ninyo sa mga long ride ay talagang magkakaroon ng problema lalo na kung hindi nyo mini-maintenance. Okay? Kahit anong motor yan, kahit pa-scooter man o kahit ano, pagka hindi nyo mini-maintenance yung motor nyo, may posibilidad talaga na magkaroon ng aberya ang makina sa malayong biyahe. So ayan guys, bibigyan ko ng tips sa mga ganitong motor na pagbabiyahe kayo ng malayo para iwas tirik, iwas aberya sa daan. Kasi ito, hindi matagal na ako nagbabiyahe ng malayo, wala naman akong nagiging problema aliban sa dito sa gulong paplat yan. Hindi naman talaga may iwasan yan, nangyayari talaga yan kasi hindi naman ito naka-tubeless, tube type pa yan. So ngayon, ang unang-una yung gagawin kapag naglo-long ride kayo is ang pinakang i-check nyo dyan, ang pinakang nagpapagana kasi dito sa ating makina is yung kuryente. Yung kuryente ang kailangan na malakas kapag babiyahe kayo ng malayo. Dahil kapag nawala na ng kuryente, nawala ng power, wala na, titirik talaga ang motor nyo. Okay. So alin pa yung alin pa yung parts na yun? Yung dito guys, sa part na to yung stator. So kapag mabiyahe kayo ng malayo, make sure na maganda yung condition ng stator nyo. Kasi dito nagmumula yung kuryente na nagpapatakbo sa ating motor. Kailangan i-check nyo yung stator kung malakas pa, charging system, kung all goods pa, gumagana ng maayos. Kasi once na ang charging system na ito ay magkaroon ng problema, humina. So hihina yung pag-charge sa battery. Ang nangyayari, higing palyado. So ito yung pinakang main stator, yung kuryente ng stator. Tapos yung dito naman sa part na to yung regulator. So kailangan maganda yung maganda yung condition. So yun lang ginagawa ko guys, tine-check ko yung kuryente na nanggagaling dito sa stator papunta sa charging system. Tapos maganda yung flow ng kuryente kasi pagka mapapansin mo naman yung kapag mahina yung stator, mahina din mag-charge. Tapos mahina ang kuryente. So ayan ang nangyayari dyan. So check nyo kapag babiyahe ka ng malayo, check nyo yung stator, then charging system, tapos battery. Siyempre yung battery huwag nyo pabayaan. Kung di tubig, check nyo yung label ng tubig kung mataas pa or wala na, kung kukunti na, kasi importante din yung battery sa mga layong biyahe kasi katulong yan ng stator, silang dalawa yung magkatulong para sa pag-supply ng kuryente, kumbaga backup. So yun ang ginagawa ko pagka kunti na yung tubig o nangangalahati, nadagdagan ko na lang ng tubig para maganda yung performance ng battery. Saka check nyo kung mataas pa yung voltage, kung okay pa sa 12 volts o 13, ganun, pa siya, malakas pa. So bago kayo bumiyahe, check nyo yung battery, check nyo yung kuryente na ito, or itong rectifier natin kasi importante ito napaka-importante ng rectifier sa mga malayong biyahe kasi pag yan bumigay, wala na, overcharge ang battery, alyado, titirik talaga. Pangalawa, yung tono ng karburador. So kailangan maganda ang tono ng karburador nyo dahil nga kung mabiyahe ng malayo kasi kapag hindi maganda ang tono nito guys, nagpapalya. So minsan kapos sa hangin, minsan naman sobra sa gas. So kailangan maganda yung tono ng carb natin para maganda yung performance ng silinyador. Kailangan hindi siya naka-lean or hindi siya naka-rich kasi pag lean yung tono ng carb, mag-overheat talaga yan, titirik yung makina kasi kulang sa gasolina. So kapag rich naman, ang mangyayari naman, sobra naman sa gas, malakas naman sa gas. So kailangan talaga balance yung hangin, yung air mixture ng carb natin para maganda yung performance sa mga malalayong biyahe. Yun, sa mga nagsasabi dyan na mahina ito, sa
mahabang biyahe, tumitirik daw. So tingnan nyo na lang yung mga video ko na naka-upload sa YouTube. Halos karamihan doon is puro long ride. So kaya yung iba, dadalawang isip na kumuha ng ganito kasi baka daw nga tumitirik. Pero proven and tested guys, basta maganda yung tono ng inyong motor, hindi lang sa gulong, hindi lang sa langis. Yung langis kasi ano na yan, basic ano na yan, maintenance. Palit ka lang langis, basic yan. Yung mga importante yung sa kuryente, papatakbo dyan yung lakas ng kuryente para may search yung battery, yung maganda yung regulator nyo, maganda rin yung CD at ignition coil. Kailangan ano yan, condition talaga lalo sa mga malalayong biyahe para iwas aberya. Magka-aberya ka man, gulong lang, mga ganyan-ganyan, flat or ano yung naluwag na kadena, normal yan lalo sa malalayong biyahe. So yan guys, subok na subok ito TMX 125 Alpha sa malalayong biyahe. Check nyo yung mga video ko. So yun lang guys ang masishare ko kasi nakikita ko sa mga comment section yung iba sa page marami nagsasabi na mahina daw to, mas malakas daw yung iba, ganun ganyan. So wala sa brand ng ano yan, nasa pagme-maintenance niya yan, nasa pagko-condition ng motor nyo. Napa-branded man yan o class A, class B, class C, etc. Pagka wala sa condition yung motor nyo, wala talaga yan. Parang bisikleta rin yan, pag nagdulong ride yung mga nagsicyclist, condition yung katawan nila para maganda takbuhan. Diba? Ganon din, sila yung makina ng bisikleta eh. So ganon din sa makina. Kailangan condition yung makina lahat para sa takbuhan maganda. So ito pa mga kasabwat, may mga nagtatanong sa akin bakit ko tinasan yung shock, bakit banilit ko sa stock. Kasi dati naka-lowered to. Kung mapanood yung mga dati kong video, naka-lowered to. So yan, binalik ko sa stock, then tinaasan ko yung shock, nilakyan ko yung gulong, imbis na gawing 17, mas pinalapad ko yung gulong. Yan, naka 3.0 by 18, 2.75 yung unahan. So bakit ginawa kong ganun? Kasi guys, sa forma yung hinahabol ko sa isang motorsiklo. Ang hinahabol ko yung yung performance, better performance, good quality ng pagdating sa mga lubakan. Kasi dito sa part ng Bicol, pag umuwi ako, grabe talaga, sobrang ang ng daan, ang daming lubak ng daan. Nung dati naka-lowered ako, ayun, nayupi yung tapalodo kasi malambot yung shock. Hindi mo naman pwedeng tigasan ng sobra yung kasi ang pangit ng handling kapag matigas yung oil. So ang nangyari, binalik ko sa stock. Ayan, mapapansin nyo. Tapos ito, pinaasan ko tong kasi mas maganda guys yung mataas na clearance pagdating sa mga lubak-lubak kasi kahit malalim yung lubak, kahit mahulog yung pinakang gulong, hindi tatama yung ng engine part ng sa may engine. So hindi siya sasadsad. So maraming beses na kaming nung pumunta kami ng Bicol, si Ruma nung tatay ko. Ilang beses tong nahulog sa ilang beses kaming lumagapak sa lubak. Okay lang, walang naging problema. Kahit yung tipos bearing guys hindi bumigay. Pero kung naka-lowered ako, sigurado diary ang ang bearing. Kaya binalik ko siya dun sa dati niyang crown. Kasi yung crown ng TMX, diba? Fix yan, naka-fix. Matibay yan. Kaya gaya ng mga low bearing crown, may lock lang dito. So, pag malakas yung impact, nagagalaw yung pagkakaipit niya dito. Hindi kagaya ng sa mga stock talaga ng mga gawa talaga ng company, gaya ng sa TMX 155, yung sadya talagang stock ng lowering crown niya is may lock talaga, matibay yun, nakapix talaga dun sa pinakang niya, fork. Ito yung pag bumili ka sa sa online, pwede naman, okay din naman yun, pati yung ginagamit ko okay din naman, kaya lang katagalan madalas nababasag yung bearing ko sa dun sa unahan. Kasi tinigasan ko ng konti yung shock. Siyempre hindi ganun kaganda yung bounce. Kasi para hindi tumama nga itong pinakang Kaya laging dito na pupunta lahat yung pressure kapag may lubak. Kaya ganyan, binalik ko na lang sa dati. Tuwang-tuwa ako sa performance ng ganito kataas. Ayan mapapansin nyo, 345mm yan. Kaya lang, marami din kayong gagawin kapag gano'n. Magdadagdag kayo nito. Yang extend, side stand, extend, center stand. Tapos tatabasin niyo yung ng chain cover para hindi mabaklas yung sa chain cover. Itong part na to. Ilagay ko naman siya ng maayos. So tuwan-tuwa ako sa performance nito guys kasi kahit lubak, napakalalim na lubak, hindi ko na kailangan magpaiwas-iwas, sagasa na lang. Kasi may mga time talaga na
hindi mo maiwasan na kasi nandyan na. Lalo na pag nakabuntot ka sa mga sasakyan, hindi mo makita yung pinakang dinadaanan, mapashoot ka talaga. Ganun yung mga nangyayari sa amin. Pero awa ng Diyos, nagaling kami ng si Roma nakaraan, kung mapanood nyo sa video, pagbalik namin, back to back yun. Si Roma back to back. Then kinabukasan, punta naman kami ng Libanan sa may falls. Andyan din yun sa kung mapanood nyo, nandyan din yun. So, okay naman, ganda talaga ng performance. Ilang lubak-lubak lang nangyari dito, pero wala. All goods. So, yun naman. Kaya, okay din. Okay din yung rim. Yung 18 rim, hindi ako nagpapalit kasi yung 17 kasi medyo mababa ang clearance niya. Unless, lakyan niya yung gulong para umangat ulit yung pinakang niya ng ground clearance, yung pinakang ground clearance. So, stock pa yan guys, 18 rim. Yan, pambalagbagan sa luwak. Tibay siya quality. So, yun. Kasi, sabi nila kasi mas maporma daw yung naka-lowered na TMX, magandang tingnan sa formado, tapos naka 17 rin. So sa part ko naman, depende. Magkaiba kasi tayo ng na gamit sa motor, yung performance, durability. So imbis na i-formahin ko, patibayin natin para kahit sa malalayong biyahe, kahit saan tayo mapadpad, okay lang. So kung mapanood nyo rin yung video natin dyan, pumunta kami ng bundok. Kung naka-lowered ako sa part na hindi ako makakapunta doon, hindi kayo makakababa ng bundok kasi sasayad Sasayad yung ilalim. Pero dahil nga mataas tayo, mataas yung ng motor natin, nakapasok kami. Pero hindi dun sa pinakandulo kasi sa pinakandulo talagang umaano yung tapaludo. Nasa sangatan ng mga putik, yung putik doon sa part na yon, hindi siya totally lang, basta putik, talagang dumidikit siya. Kaya parang ayaw nang umikot ng gulong. Kaya kailangan pag ang mga motor doon, kaya pala napansin ko yung mga motor doon, walang tapaludo, hindi nilalagyan. So ayan guys, so yun lang guys ang share ko ngayong araw. Kasi bukas, balik na tayo ng Makati. Ito ulit, babakbak ulit ito sa lubak ng Quezon. So ayan, sana wala tayong maging problema ulit sa pagbalik natin sa Makati. Mamaya, check ko naman tong part nito. Pati itong kadena maluwag na. So higpitan kayo mamaya bago check ko rin yung battery. Tapos yun na, pati yung mga gulong, yung hangin. I-check ko rin para pag biyahe bukas, all good. So yun lang guys, kita guys ulit sa next video. So yun lang, ayos naman yung bakasyon dito sa probinsya. Maganda naman yung natin, nakapunta tayo sa iba't ibang lugar. So nandyan sa video. So kasama yung TMX 125 natin na sabihin nila na may na daw sa biyahe. So nandyan ang pruweba sa mga video kung saan tayo nakakarating gamit lang itong ganong klaseng motor. Alright, so yun mga kasagwat, basta ito lang masasabi ko sa inyo, kahit anong motor yan, kahit anong brand, Class A man o Class B o sinaunang motor pa man, is nasa talaga yan, pagkukondisyon ng makina, pag-maintenance, ang resulta ng magandang biyahe sa malalayo. Alright, so yun lang guys, ride safe, peace out!